Nandito ako ngayon sa may Basakan o sa Tagalog Palayan. Malawak tong lugar na to. Medyo maulap pero mabuti nga hindi umuulan kasi kaninang umaga umuulan. Subukan natin magpalipad. So surveying ko muna yung area. Magandang view dito eh. Ito makarating ako dun sa dulo. Subukan natin gamitin si Flip. Wala namang ibang gagamitin dito si Flip. Papuntahin ko dun. Tingnan natin. Magandang view papunta ron. Ang kwan lang, sana walang malaking ibon. Kasi ang kalabang ko dito lagi ibon. Napakaraming ibon dito sa Del Norte. Gamitin ko. Wala kasi akong landing pad. Wala pang kwan si Flip. Ginagamit ko kasing landing pad, ano lang, karton. Gawa-gawa DIY na karton lang. Kasi kung direct ka lagi sa ground, lalo na kung lupa, kawawa ang drone mo. Puro alikabok yan, lalamon nga, wala pa akong satellite. 99%. Nakapag full charge naman ako kagabi. Yan, 28 satellite. Pwede na. Pwede na ako mag-home point. Wala nang screen recording tayo. Pwede na to. Ano na ako, 32 satellite. Pwede na mag-take off. Tabi muna natin yung karton. Ito ang highway, pakita ko sa inyo. Ayan ang highway. Sa likod ko, highway pa rin. Andito ako sa kurbada. Andito ako sa may widening. Pero mapapansin nyo, yung likod ko hindi pa tapos. Kaya may nakaharang yun, may barikada. Kaya safe pa rin ako dito. Pero hindi naman ako magtatagal kasi dito, sandali lang ako. Kukuha lang ako ng konting video. Ito mga baka pala, oh. Tignan natin itong mga baka. Yan yung mga baka. Nagpapahinga sila at wala namang sasakahin ngayon, kaya pahinga muna sila. Taas mo tayo, wala akong nakikitang alambre, kaya safe ako dito. Taas tayo ang camera. Ano to, Palayan, pero sa ngayon wala kasing tanim. Teka, tignan ko muna rito. Ayun, banda sa unahan may, kailangan ko itaas siya. Sasabitan ko yung, sasabit ako sa mga kable. May kawad ng kuryente sa unahan eh. Ngayon, 10 meters. Yan, 10 meters na ako. Ito yung sinasabi ko. Oh, ang ganda oh. Ano niya? O, di ba? Tapos tabi lang siya ng highway. Ba't kaya hindi pa sila nag-prepare dito ngayon pwede na, kung tutusin, pwede na sila magtanim. Kasi ano na eh, nagtag-ulan na. Saan ba si Flip? Ayun na, Flip. Umpisa na ng ulan, malamang to walang puhunan sila. Ganyan naman eh. Karamihan kasi yung mga sinaunang magsasaka, walang puhunan. May lupa silang pangsaka, pero ang problema lagi ng mga magsasaka yung puhunan eh. Teka, double check ko. Mataas na ako doon sa mga kable.
Gawin nating taas natin konti. Yan, 12. Puhunan lagi ang problema ng magsasaka. Kawawa din talaga yung ibang. Kaya kung yung mga pamilya na galing sa magsasaka, ano yan eh, mahihirapan silang makaahon. Kaya pinipilit, karamihan sa kanila, pinipilit yung mga anak na makatapos sa pag-aaral. Igagapang talaga yan. Kasi yung mga anak kadalasan ang pag-asa nila para makaahon sa kahirapan. Kagaya nito, mga bahay na oh. Maganda tong lugar eh. Uy, medyo umiinit dito sa pwesto ko. Nararamdaman ko yung init sa likod ko. Nakatalikod ako sa araw eh. Ganda oh. Tingin ko tong area to, marami dito nang hindi na tataniman. Pero ito, lapitan natin to. Mukhang inararo na to eh. Baka tataniman to. Naka-prepare na siya oh. O baka may tanim na to. Ayan oh. Kasi pag hindi tinataniman, ganito itsura, ayan. Gaya nito. Pero parang inararo rin to eh. Dito tayo sa kabila. Ito tataniman to malamang. Kasi may tubig, tsaka inararo. Malamang to tataniman. Itong ganitong kalaki na area na palayan, hindi lang isang may-ari nito, marami. Iba-iba ang may-ari. At kadalasan dito, yung may-ari ng lupa, pinapaasikaso lang do sa mga ano talaga, yung marunong talaga magsaka, yung may experience sa pagsasaka. Sila ang namumuhunan, yung labor, yung magsasaka, tapos hati na lang sila do sa, kung paano ang hatian nila dyan. Mataas na pala ako. 97 meters na ako eh. Ito maganda dito, mataas oh. Ang gandang tayuan ng bahay ito. Oh, ang ganda oh. Pero hindi, huwag tayo dyan. Baybayin natin yung kahabaan ng mga sakahin. Ayan, dito tayo. Hindi ko makita si Flip dito sa pwesto ko. Dahil ano na siya, 98 meters ang height. At 650 meters ang distance sa akin. Wala naman sigurong baba natin ng konti. Gawin natin masyado mataas eh. 80. Yan, pwede na yan. Hindi, gawin natin 70. Masyado mataas, hindi ma-appreciate yung ganda ng palayan. Ayan no. Ito tingin ko tataniman to kasi naka-prepare na to. Ayan, kagaya niya no. Malinis na, wala na yung damo, inararo na at may tubig na. Tingin ko dyan, hindi lang tingin, sigurado tataniman niya dahil hindi naman ipe-prepare ang lupa kung hindi tataniman. Itong area na to, malawak tong, biro mo kung may ganito kang lupa, tapos may puhunan ka, tuloy-tuloy ang patanim mo sa ng palay, magandang income to. Kagaya nito, naka-prepare na. Oh. Mukhang may tanim na to eh. Ano natin? Oh, may tanim na to. May tanim na. Dito meron pa. Bandang unahan, ayan oh. Sana walang ibon doon sa pinuntahan ni Flip. Malayo na siya sa akin. 1.2 kilometers na siya. Lawak oh. Ito naman hindi na, ewan ko lang kung ayoko kasi masyadong bumaba at baka mapansin ako ng ibon eh. Tapos 1.2 kilometers ng layo sa akin ni Flip. Ang layo ng lalakarin ko kung pupuntahan ko siya. Di ba ganyan na lang. Ganda oh. Ito may
tubig na. May tanim na yan, basta ganyan may tubig. Punta natin sa unahan. Wala naman masyadong hangin. Ganda pa signal ko. Ito yung sinasabi ko kanina, yung maraming puno. Ayan oh. Sa kabila niyan, may palayan pa ito. Pero maliit lang pala yung palayan dito. Ganda oh. Tapos ano to? Ito tataniman talaga to. Dahil naka ano na oh. May tubig, naararo na, pero yung katabi niya hindi naka-prepare. Iba ang may-ari niyan. O iba ang nagsasaka dyan. Mabagal ang lipad-diplit. 7.1 kilometers. 70 meters ang altitude. Sa ganitong taas, wala na siyang sasabitan na puno. Wala nang kable, walang poste. Mataas yan eh. Ito na yung highway oh. Okay lang to. Ganito kasi line of sight ko si Flip. Nakaharap ako kay Flip. Yan, nandito ko kanina itong area na to. Sinilip ko to eh. Punta natin. Diretso pa ako. Wag lang magkaroon. Oy, 53% ang battery ko. Teka muna, stop tayo. Tignan natin. Yung 3 minutes pa bago mag-RTH. Okay. Yan, doon sa kurbada, hindi na ako nakarating dyan kanina. Sinorvey ko muna to tong area bago ako nagpalipad. Chinik ko yung mga matataas na puno, yung mga kable. Kailangan double check mo rin eh. Hindi pwede yung basta ka palipad ka lang ng palipad. Mahirap. Ito na. Ilang minutes na lang. 3 minutes pa rin bago magkuha, no? Uy, nakita ko. Uy! Uwi ka na. May nakita kong ibon. Sports ko na to para mabilis. Tapos mag cruise control. Yan, naka-cruise control ako. Ayan, ang speed ko 12 to 13 meters per second. Medyo bumili siya ngayon. Pwede pa akong gumala sana kasi may nakita akong malaking ibon. Doon sa height na 70 meters. Lip-lip, may nakita akong ibon. Yun ang mahirap. Pabalik na si Flip, cruise control, ang speed, nag 14 meters pa nga oh. Pag nawawala yung wind breeze, mas bumibilis. Baguhin ko yung kanya. Ang direksyon niya kasi papunta sa ibang kanya. Ayun, sa palayan siya nakatapat. Malapit na siya, 400 meters. 350. Malapit na, ayun na, nakita ko na. Stop ko na yung cruise control kasi, teka. 1 minute to RTH, pwede. Saan na ba siya? Hindi ko pa siya nakikita dito sa pwesto ko. Hindi ko pa siya nakikita. Ayun, nakita ko na. Pababa.
babain ko lang. Nakita ko na siya. Ayan na. Ayan na. Whoop! Tama ka sa kable. Yan, ganyan lang pagpa-uwi. Yan. Tapos kung hand cuts mo, dapat nakatalikod para yung sensor niya hindi ka na makita, kasi pag nakita ng sensor na may obstacle, hindi siya lalapit sa iyo kung nakaharap sa iyo. Pero kung nakatalikod, okay lang. Kasi si flip, ang sensor niya, obstacle niya, harapan lang. Pero ang purpose ng sensor niya, stop lang. Wala siya yung kagaya do sa mini series na bypass, pag iiwas. Ito hindi, hinto lang talaga siya. Tapos i-manual mo, i-control mo kung saan mo siya papuntahin. Ayan na. 15 minutes din ang flight. Ay, salamat.